Meron kasi ako na post with CJ, no? Yung 29-24. Alam na natin to sa mga matatagal ng kapatid. Madalas ito yung nagiging card or license ni Bess para ah, bigyan ng paliwanag yung mga mali nating naunawaan nung mga nakaraang panahon at magkakaroon ng correction. Ito ang ginagamit na talata, and most of the time, tol, alam mo naman yan, na pagka mayroong mali na naiaral sa atin in the past, ang masisisi, ang tampulan ng sisi, yung lolo mo, sasabihin niya, mali kasi ang naituro ng kapatid na Perez eh. Pero salamat sa Diyos, ano, pinagkaloob sa atin yung unawa. Sa akin lang, ano, mayroong kaunting katanungan eh, na parang ganun ba ang Diyos na inalaw niya for some time, like most of the time sa mahabang panahon, taon, na hinahayaan ng Diyos na maniwala tayo sa isang bagay na mali naman pala. So parang sa akin noon pa lang, hindi na agad tama yung application ng talatang 29-24. But again, meron kasi akong bias, and I think kayo rin, towards doon sa mga paliwanag ni Brad Eli. When I say bias, ibig sabihin I easily um, submit doon sa paliwanag niya without question, without doubt. Pero dahil nga binigyan tayo ng discernment o pagkaunawa talaga ng Diyos, hindi na tayo nakadepende. We are not dependent sa paliwanag na ng tao. Sa Diyos tayo mismo mag-usisa. Kasi kapag hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan yung nagpapakilalang katiwala ng mga hiwaga at karunungan ng Diyos, we go straight to the source, which is God. Yung mga nakasulat na salita niya sa Biblia. Alamin natin, ito kasing talatang ito, mga kapatid, ano to it's a sort of prophetic promise ng pagbabago, pagre-restore ng bayan ng Israel. Dapat nating alamin siyempre yung historical background niyan, yung sitwasyon ng buhay ng bayan ng Diyos dati. Meron din tayong dapat pag-aralan na kung babasahin natin, binasa ko kasi ulito toli kagabi. 28, 29, 30, binasa ko siya uli. Meron akong na-miss nung unang basa ko. Tapos na-astonish ako kasi sabi ko, napakaganda pala ng storya nito. No? Kung babasahin lang natin. And to save time, mga kapatid, I would suggest din na basahin natin on our own private time at makikita natin. Nung palang time sinasabi itong Isaiah, ano, particularly 28, 29, 30, yan, si Haring Hezekias, naghahari siya sa Huda. And at that time, yung Assyria is considered the world superpower kasi, no? At ang Jerusalem, nagkaroon siya ng spiritual blindness. Nakasulat yan sa 29, uh, 9 up to 10. Basahin ko lang po sandali. Ano. Uh, Stay yourselves and wonder, cry ye out and cry. They are drunken, but not with wine. They stagger, but not with strong drink. For the Lord hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes, and the prophets of your rulers, the seers, hath he covered. Nagkaroon ng spiritual blindness yung bayan ng Israel, no? Pati yung mga priests and prophets nila. Tapos, ah, ang bayan ng Diyos, pinupuri ang Diyos sa kanilang labi. Kaya lang ang kanyang puso, malayo sa Kanya. Nandun naman yun sa 29:13. Tandaan natin ang talata 29:24. Nandun pa rin tayo sa loob ng kapitulo, no? At sinabi ng Panginoon sa verse 13, "Yamang ang bayang ito ay lumalapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila." Kasi if we are to accept na yung 29:24 is applicable sa atin, na silang nangamamali sa diwa, darating sa pagkaunawa, dapat tanggapin din natin to. Kasi ang tawag nga doon contextual reading. Ano? Hindi pwedeng
stand alone. Kumbaga isa itong sulat na dire-diretso ang diwa o yung thought na tinatawag. Kaugnay ito, kadikit itong 29:13. Bayan na pinupuri ang labi, maybe pasado tayo diyan kasi linggo-linggo nagpapasalamat tayo, no? Pero ang kanilang takot, yung kanilang puso malayo sa akin. Dito medyo tagilid tayo, Brad CJ. Kasi kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos, kaya tayo natatakot sa Diyos, sumusunod sa Diyos in the hopes na malapit tayo sa Diyos. If we are to accept 29:24, dapat lapat din sa ating tong 29:13, which is hindi na nga. Diyan pa lang makikita na natin yung clear distinction na hindi talaga tama yung application sa 29:24 na nangamamali sa diwa darating sa pagkaunawa. It's not about the doctrine. Yung kamalian mismo na ginagawa ng bayang Israel. Kaya nga ang hatol ng Diyos dyan, didisiplinahin sila ng Diyos eh. Ibabalik ng Diyos yung hustisya at mawawala yung spiritual blindness. Kasi pag sinasabi yung sa English kasi nakalagay doon eh, erring, they also that erred in spirit shall come to understanding. Yan. Yung moral disposition kasi nung bayan ng Diyos, masyado ng kumbaga nagkaroon ng corruption. Talagang sa paglabag nila sa mga kautusan ng Diyos, nalayo yung puso nila sa Diyos. Kaya, komo mahal ng Diyos ang bayang Israel, itutuwid niya, magkakaroon ng correction, didisiplinahin niya, lulunasan niya ang kamaliang ito na nangyayari. Kasi kung babasahin natin yung buong 29:17, no, pati yung social order, ibabalik ng Diyos yan eh. Sabi diyan, no, sa 17 hanggang 19, hindi baga sandaling-sandali na lamang at ang Libano ay magiging mainam na bukid at ang mainam na bukid ay magiging pinakagubat. At sa araw na yaon ay makikinig ang pipi ng mga salita ng aklat at ang mga mata ng bulag ay makakakita mula sa kalabuan sa kadiliman. Matatapos kasi yung spiritual blindness, makakakita na sila. Ang dami kasing nangyari dito sa Israel eh. Kung babasahin naman natin yung 28:18, the chapter before that, sabi ko, grabe pala tong ginawa ng Israel tol eh. Kasi tignan mo, 28:18, at ang inyong tipan sa kamatayan ay mawawala ng kabuluhan at ang inyong pakikipagkasundo sa Siol ay hindi mamamalagi pagka ang mahigpit na kasakunaan ay daraan, kayo nga'y ipapahamak niyaon. Biruin mo, talagang gumawa sila ng kasamaan. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanila, yung puso nyo malayo sa akin eh. Kaya nga ginising sila ng Diyos mula sa moral corruption, sa pagkamali sa diwa. Ginising sila ng Diyos, 28:23. Pakinggan ninyo at dinggin ninyo ang aking tinig. Inyong dinggin at pakinggan ang aking pananalita. Hindi talaga applicable sa atin yung 29:24 kasi lagi namang tayong tumatanggap ng instruction mula sa Diyos. Para lang kasi yung mga doctrinal errors na itinuro sa atin para lang ma-justify yun o magkaroon lang ng justification, ginagamit lagi yung talatang ito. Again, nagiging license siya for doctrinal correction, which is hindi naman dapat. Ang talatang 29:24, tumatalakay siya sa pagtutuwid ng Diyos na gagawin niya. And another thing na dapat nating mapuna mga kapatid, yung sinasabi ditong silang mga mapang-upasala, and they that murmured shall learn doctrine. Hindi naman tayo mapang-upasala eh. Pagka kasi sinabi mong mapang-upasala, ano yan eh, parang complainers. Parang yun yung mga, ano niya eh. No? Hindi naman tayo nagko-complain eh. Ang totoo, napaka-receptive ng kapatid. Kahit ano nga ang ituro mo dyan, tinatanggap nila without question, without doubt, with absolute
submission. Kaya nga correct. Kaya nga kahit ipatupad na sa atin yung dahil ganun tayo ka-submit, bro, no? Yung submission natin is talagang absolute. Pagka merong ipinagagawa sa atin, ang nagiging card na ng pangangasiwa is wala namang masama kung gawin mo yan. Parang nagiging close to superstitious na tayo. Kasi ganun yung basihan ng mga matatanda nung una, no? Bakit may mawawala ba kung gawin mo yan? Iikot mo yung plato mo. 'Di ba? Oh, 'di ba? Talagang wala namang masamang mangyayari. But the thing is, hindi naman natin dapat ibase ang ating pananampalataya o paniniwala based on superstition, no? Kaya nga nung nagparada sila ng supposedly imahe ng kuya, buti na lang pinuna ng mga umexit, ano? O di salamat sa Diyos at natututo sila. Kasi kung wala namang pupuna, sabi nga ni Bes, ano, kung walang pupuna, mananatili ang kamalian. Ayan, tama yun, but CJ. Pero following your, ano, no, yung thought mo, deep inside them, pag nag-iisa na lang siya, alam niya naman yun eh. Kaya nga binabago niya eh. It's a submission na parang, oo nga no, ay, hindi ako pwedeng makilaban sa argumento nila. Kaya nga binago eh. Pati yung awit na mahal na kuya, binago. But it took him more than a year para baguhin yan. Pero parang ano yun eh, it's a sign of surrender na parang, okay, talo ako, panalo kayo. Ngayon, gumawa na lang siya ng narrative na, oh, wag niyong aawitin ito sa pasalamat. Hindi nararapat. Siguro pag may sakit ako. Anyway, it's just an excuse. But balik tayo doon sa ating paksa. Ano. Bakit mali ang pagkaunawa o interpretasyon ng leadership dyan sa MCGI? Ano? Logical error kasi yun eh. Tol eh. Yung 2924, it's a text misapplication. Kasi again, yung 2924, tumatalaka yun sa national repentance, hindi doctrinal correction na yung mga nangamamali sa diwa para sa kanila, wrong doctrine will be corrected. Yung konteksto o yung mga talata, it never deals about doctrine or teaching, but instead moral blindness ng bayang Israel, yung national apostasy, yung pagtalikod nila sa Diyos, pati puso nila nakita ng Diyos, talagang humiwalay sila sa Diyos. Which is hindi tayo. If we accept that we are the true church, hindi tayo humiwalay o tumalikod sa Diyos. Biruin mo ito, another clue ito, no, bro? Para palitawin na pagkabayan ng Diyos, walang pagkakamali. Titiisin ba ang wika ng Diyos na magkamali ang mayroong nangangasiwang mali? It just brought me back to that way of thinking. Ano? This is a good proof na kahit totoo, kahit sa Diyos, kahit bayan niya, pwedeng tumalikod. And history will prove, pag binasa natin yung buong Biblia, na ang unang tumatalikod dyan, yung mga pinuno eh. Yung mga propeta, yung mga namumuno. Again, yung binasa kong talata kanina. No? Sila yung unang tumatalikod eh. Kaya kung dumating man yung panahon, fast forward to our generation, tumalikod tayo dahil nakita natin yung national apostasy, lalo na sa leadership. Ano yung pagtalikod nila sa aral ng Diyos, hindi na ipinangangaral ang malinis na aral ng Diyos. Hindi naman natin kasalanan yun at dapat hindi naman isisi sa atin. Yeah. Yung theological problem nila na itutuwid naman ng Diyos ang aral, hindi yun. It's never about doctrinal errors. Sabi nga ni Pablo, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian. It's never about error in doctrine. Kasi kapag ka nagturo ng aral ang apostol, na lalo na si San Pablo na napahayagan mismo ng Panginoon, ano, walang kamalian dun eh. Ano? Kaya nga kahit sa bagong tipan, mababasa natin, it echoes yung karunungang o yung mga deklarasyon na sinabi ng Diyos dito sa Isaias eh. Sabi sa Lucas 24:45, nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Pagka binuksan kasi ng Diyos ang pag-iisip mo, yung blindness na tinatawag, mawawala yun eh. Nandun din yun sa Santiago 1:21.
Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. O, talagang pagka Diyos ang nagbukas ng isip natin, mawawala yung kamalian. Hindi sa aral, mula sa kamalian ng ating pamumuhay, paniniwala. Kagaya nung nangyari sa Israel nung una. So, yun yung plain and simple na paliwanag diyan kung bakit hindi talaga applicable sa atin yung 29-24. Kasi, kung pagaganahin lang natin yung contextual understanding and reading, it was never about us. It's about the people of Israel in the time of Isaiah na nagkaroon ng kamalian ng buong bayan ng Diyos. Kaya nga nangamali sila sa diwa eh. Hindi siya doctrinal trial and error. Meron din akong nakita tol na video ni Brad Eli, kaya lang putol siya. Ang sabi doon, pinupuna nila, sabi ni Beth, na mali daw tayo kasi pabago-bago daw ang aral natin. Tapos tumatawa siya. Tapos sabi niya, yun nga ang patunay namin eh. Na totoo kami. Kasi binabago namin yung mga aral. Tapos naputol na yung video eh. So sana napakinggan ko kako yung buong video, no? Pero mali pa rin eh. Hindi naman kasi, sabi niya kasi yun nga ang patunay na totoo kami. So, kung pag-aaralan mo ang pangangaral ng Panginoong Hesus up until the time sa mga binilinan niya, yung mga kahuli-hulihang apostol, it's never about doctrinal trial and error. Hindi kasi sila pwedeng magkamali. Nung una, sa bayan ng Israel, kasi nga humiwalay sila sa Diyos eh. Morally, naging corrupt ang, biruin mo ba naman makipagtipan sa kamatayan at magkaroon ng pakikipagkasunduan sa Siol. It's a grave, moral error. Kaya nga, kung babasahin naman natin, magkakaroon ng redemption, sa 22-23, nakalagay dyan. Huwag nga kayong mapagtuya, baka ang mga panali sa inyo ay magsitibay sapagkat ang paglipol na ipinasya, narinig ko sa Panginoon ng mga hukbo sa buong lupa. Pakinggan ninyo at dinggin ninyo ang aking tinig, inyong dinggin at pakinggan ang aking pananalita. 28:22-23 ng Isaiah. Ayon. Magkakaroon ng redemption eh. Kaya nga sa 24, yun na nga yung sinabi, silang nangamamali sa diwa, darating na ngayon sa pagkaunawa.